Merienda muna tayo! Isang special treat ang ating matitikman na siguradong magugustuhan nyo, ang empanada. Napaka-affordable, quick and easy snack na kayang bilhin ng ordinaryong one. Pero, alam nyo bang sa ibang bansa pa pala nagmula ito? Ayon sa mga historical records, ang origin nito ay mula pa sa Galicia, Spain at sa bansang Portugal. Matagal na pala itong iniluluto sa Europa, hindi pa man nadidiskubre ni Magellan ang Pilipinas. Isang cookbook ang na-publish noong 1520 sa Barcelona, Spain na may pamagat na Libre del Coche o Book of Cooking na isinulat ni Roberto de Nola. Dito idinetalye kung paano gawin ang empanada. Sa version na ito, mga seafoods ang main ingredients mula sa salitang empanar ang empanada na ang ibig sabihin ay balutin sa tinapay. Sa tinapay o pastry, binabalot ang mga filling ng empanada. Popular na merienda ang empanada sa Latin America, Western Europe at ilang bahagi ng Southeast Asia, kasama ng Pilipinas. May kanya-kanyang estilo ng pagluluto ang bawat bansang gumagawa nito. Sa Pilipinas, typical na itong makikita sa mga bake shops o pastry shops na madalas orderin bilang snack. Ang iba naman nating mga kababayan, umiral ang pagiging matinik sa pagnenegosyo dahil inilalako nila ito. Barangay to barangay o house to house, hatid nila ang mura at masarap na pamatid gutom. Ito rin ang negosyo ng mga taga Ilocos Region, partikular na sa Batac, Ilocos Norte, na sinasabing may pinakamasarap na empanada sa bansa. Sa mga maliliit na tindahan sa mga kanto, makikita ang mga empanada vendors. Dito nagkukumpulan ng maraming mga tao na enjoy sa pagkain, lalo na mga turista na gustong masampulan ang napakasarap na delicacy na ito. Ang ilang mga Ilocano nga, nagtayo na ng restaurant sa Manila para lang mapatikim ang kanilang ipinagmamalaking empanada. Ganito ang naging istorya ng Empanada Nation. Ang Empanada Nation ang isa sa nanguna sa paggawa ng masarap, malutong at mainit-init na empanada dito sa Maynila. Ang paboritong merienda ng mga Ilocano, matitikman na natin. Ang Empanada Nation ay nabuo dahil sa business venture ng mga magpipinsang entrepreneurs. Actually, biglaan lang talaga siya. Ang original na conceptualize at lahat, yung dalawang pinsan ko na partner ko, si Venice at saka si Brian. Parang 2 months lang yung planning nila. Naisipan lang, tapos biglang, sige, game. Nagsimula kami, maliit na take-out counter lang, wala kaming dine-in area. May Scout Plaza on Quezon City. After a while, nag-click siya dahil na rin sa ibang TV features, word of mouth, doon kami lumaki. Hanggang hindi na namin kaya na puro take-out lang, marami na nagre-request na dine-in. So nag-open na kami ng full-blown restaurant talaga. Tapos yan, nagsiserve kami ng mga bagnet, longganisa. Yun yung first meals namin, kumbaga. Dahil sa pagkamis nila sa kinalakihang merienda, ito na rin ang naisipan nilang negosyohin. Lalo na't pamilyar sila sa pagluluto nito. Since lahat kami, roots namin sa Ilocos. Since nandun rin kami, most of the time, pag umuwi kami dito sa Manila, kasi syempre school namin, work nandito, namimiss mo yung lasa ng kinakain mo sa Ilocos. Meron naman dito sa iba, nagbebenta ng empanada, pero ang problem lang, hindi siya kasing authentic ng natitikman mo doon. May recipe naman kami, so naisipan namin, bukas na lang. Papasakaya sa panlasa ng Trikada ang mga pagkain ng Empanada Nation? Hi, girl! Oh! Late kayo ah! Hindi namin ko. Masarap? Ay, meron din ako eh. Pwede na. Masarap ah. Ano ba yung empanada? Ano nakatikim nito? Empanada Nation. Empanada Nation? Siyempre specialty nila dito. Kakaiba. Yung crust nila parang chicharon. Ibang empanada ang alam ko. Ang alam ko dito, rice flour ang ginagamit nila sa kanilang pang-basta. Actually sabi nga, complete meal na raw yan. Kasi meron ka ng Parang may suka, ay parang may kuna. Hindi nyo kasi nilagyan ng suka. Eh kasi kinuha lang namin ito eh. Binili ko na yun doon sa labas pa lang eh. Pero kasi yung specialty nila yung suka. Alam mo Kaya ba yung pakasarap dyan. Ito dahil, Sabi nila, galing daw yan sa Ilocos guys. Suka na yan. 4 na klaseng empanada ang kanilang ginagawa. Ang ordinary, special, double special at double-double. Pare-pareho lang naman ang timpla at nagkakaiba lamang sa dami ng sahog.
May mga meals na rin sila na mostly ay mga kilalang dishes sa Ilocos. Sikat doon yung bagnet. Bagnet. At saka syempre yung kanilang longganisa. Ano ba ang lasa ng ng Ilocos? Kung iisipan mo ng taste profile kami, more on sa maalat. So, yung longganisang hinahalo namin, mabawang na mabawang siya. Tapos yung crust namin, malasang malasa siya. Tapos i-accentan mo siya ng sukang Ilocos to complete everything. Wow! Ang sarap ng suka. Yan ang suka. Most of our products galing sa Ilocos talaga. Longganisa, bagnet, suka, hanggang sa staff namin. Yung mga nagluluto, yung mga gumagawa ng empanada galing sa Ilocos pa. Kasi hindi siya basta-basta ganun lang na ginagawa. Meron siyang art, kumbaga. Kasi kung magkamali ka lang, masyadong makapal yung crust mo, titigas. Masyadong manipis, kakalat. Kaya kailangan perfect lagi yung pagkaano mo para makuha mo yung shape na ganito at para makuha mo yung flavor at texture na gusto mo rin. Yan ang tawag dyan ay sarabasa. Sarabasa? Sarabasa. Ano naman yan? Parang inihaw na liempo. Tapos, Ano pala, hindi pala sweet lang. Hindi na sweet parang mabaho sa ang sarap yan. Ang sarap na ensalada nila. Ang sarap! Pati ka mo sa ate, sino ka ba ni ate? Ito, ang pinaka-popular nilang dish dito sa ang puki-puki. Yan. Okay. Yan tawag itong puki-puki sa Ilocos. So, syempre, dinala dito. Yun din ang pangalan niya. So, actually, ito, para siyang, ano siya eh, talong na may itlog. Talong May baka may ibang ulam. mas maraming kumakain sa kanilang merienda. Saka yung paggabi na dahil nasa klase ng mga pagkain. At saka dahil sa empanada, sarap din. Sarap. Dahil mga bata pa lang, pamilyar na sila sa empanada. Alam nila ang potensyal nito sa market. Nariyang inaral at kinilala nila ng husto ang kanilang produkto para makagawa ng pinakamasarap na empanada. Actually, sa pagbubukas ng business, you have to have a passion for your product talaga. If you don't know your product and gusto mo lang, kumbaga, bara-bara, wala kang pupuntahan. Kilalanin mo mabuti yung produkto mo, alamin mo kung ano yung kailangan, do a little bit of research, and of course, planning financially. Kung nangyari yun, very smooth sailing na eh. Pagka, meron kang 40 pesos, Pwede barkada, family. oo, makakabili ka ng empanada nila. Complete meal na yun. Talaga? 40 pesos lang. Ito yung yung hindi get choice. Pero kung gusto nila yung may longganisa sa loob, nasa 70 or 80 pesos. Mura pa rin. Mura pa rin. Para sa isang Suka na, laki. Oo.